Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH at shoutout kay Reven Beat. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Demonyo. Ang tunay na demonyo mula sa underworld. Ang demonyo ng kamatayan na pumapatay ng buhay at sama-samang umaani. Oo, ito ang una at tanging pakiramdam kapag nakikita ng lahat ang madugong mata na iyon. Yung humahad lang sa akin, mamatay. Malamig na sabi ni Aaron. Umuungol. Umuungol. Isang dagandong ng dragon, isang dagandong ng hayop, sinasamahan din siya ng masasamang tao Tay at Lin. Sa inuming ito, biglang nahiya ang karamihan, at ang langis sa kanilang mga paa ay karaniwang nagsimulang umatras, sinusubukang panatilihing ligtas ang distansya mula sa Aaron. Ngunit gaano man sila gumalaw, palagi silang natatakot, napakalayo, malayo. Huwag mo silang banggitin. Sa oras na ito, ang isang pangkat ng mga eksperto ay walang pagbubukod. Palihim silang umuurong. Walang gustong maging isang malakas na tagapagbigay ng kamatayan sa oras na ito. Ngunit halos sa oras na ito, isang tunog ng laman at dugo na hinihiwa at bumubulusok ng diretsyo. Nang lumingon sila sa likod, nakita nilang ang huling grupo ng mga sundalo ay biglang nabuksan gamit ang isang kutsilyo, tinatakan ng espada ang kanilang lalamunan, at malungkot na nahulog. Nang tumangala ako sa pagtataka, hindi ko maiwasang maramdaman na ang lahat ay nag-aalala at nakikilos. Pinamunuan ng sugo ng dragon ang isang grupo ng mga executive na malamig na nakatayo doon. Ilang mga executive sa paligid niya ay may mga espada na may dugo, na malinaw naman ang tunay na mamamatay tao. Sa harap ng kaaway, sino man ang maglakas loob na umatras at harapin ito bilang isang deserter, ito na ang wakas. Malamig na uminom si Yeshijun, itinuro ang bangkay ng sundalo na kamamatay lang mag-isa. Puno ng bangis ang kanyang mga mata. Bilang pinuno ng lungsod, galit na galit din si Zoyan Shue sa oras na ito. Itinuro niya ang mga kawal at pinagalitan ng malakas, bumalik ka sa akin at isa-isa kang maging duwag sa akin. Sinasabi ko sa iyo, oras na para pumunta sa lungsod. Bawal ang duwag. Pagkatapos, na may malaking kutsilyo sa kanyang kamay, direkta niyang tinadtad ang pinakamalapit na buhay na sundalo hanggang sa mamatay. Gumawa ng halimbawa ng iba. Maganda ang epekto. Ang hukbo na patuloy na umaatres, dahil sa madugong panunupil at pagdating ng isang grupo ng mga executive tulad ng espesyal na sugo ng Shenlang, ay naging mas kalmado, dahan-daang bumalik sa kanilang orihinal na posisyon, naglagay ng magandang posture at pinalibutan si Aaron ng nanginginig. Sa nakikitang maganda ang sitwasyon, paano ibibigay ni Fu Tian ang napakagandang pagkakataon hindi lang para sisihin si Aaron, kundi para makahanap din ng sense of existence. Sa kasalukuyan, humakbang siya ng isang hakbang pasulong, itinuro ang paglabag ni Aaron at pinagalitan, Aaron, pinaliit mo ang iyong ulo pagong, sa wakas ay naglakas loob kang lumabas. Akala ko ay uukit ka sa buong buhay mo. Pagkatapos ay tumawa siya at tumingin sa paligid, sinusubukang pagtawanan ang iba kasama niya. Pagkatapos ng lahat, sa ganitong paraan, ang kanyang kakayahang magdala ng kapaligiran at mamuno sa koponan ay ipapakita. Ngunit sa kasamaang palad, may mga tumawa sa kanyang ngiti, ngunit higit sa kanila ay walang pakialam. At saka, mas pangit pa ang tawa ng mga nagtatawanan kaysa umiyak. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, ilang tao ang maaaring tumawa. Hiyang-hiya si Fu Tian, pero para sa kanya na ayaw humarap, ito ay wala. Nakatitig pa rin ang kanyang mga mata kay Han Sani. Ang liwanag ng anti-Buddha ay maaaring direktang durugan si Han Sani sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Anong pares ng pagmamataas, o isang pares ng domineering? Sinusuportahan na ngayon ni Fang Fo ang langit, na siyang pinuno ng hukbong ito.
Fu Tian, sa harap ni Ivory, paulit-ulit kong iniligtas ang buhay ng iyong aso. Tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Naaalala ko ang buhay ng daan-daang magkakapatid sa lungsod ng Chanho. Aaron hinamak na uminom. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Fu Tian na palamigan ang kanyang likod. Sa oras na ito, syempre, hindi siya nang ahas na maging unang kumpe ng kanyan. Gusto lang niyang lumabas at i-load ang X. Saan mo malalaman na ang Aaron ay hindi tumugon sa mga kalokohang iyon at direktang naghiganti ng dugo? Hindi ba malinaw na gusto niyang buksan ang mundo ng pagpatay? Magiging cannon fodder ka ba? Gustong umatras ni Fu Tian, at gusto niyang umatras mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit nandoon ang lahat ng tao sa likuran niya, kasama sina Ye Shijun, Zhu Yanshua, at isang espesyal na elder ng dragon. Kung siya ay magretiro, nasaan ang kanyang prestihiyo sa hinaharap? Sino ang magpapahalaga sa kanilang sarili? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinatigas niya ang kanyang anit, tinulungan ang langit at malamig na uminom, na nagpapanggap na nakaka-relax. Sabi niya, haha, hindi ko na matandaan na pinatay ko ang isang gang ng mga mandurumog sa mahabang panahon. Gayunpaman, kamakailan lamang, napatay ko ang iyong gang ng mga aso at apo. Malinaw na naaalala ko. Ano, Aaron, kinagat mo ako. Malamig na ngumiti si Aaron, hindi ba't kagat-kagat ng buhok ang asong ito? I'd be happy to kill you for a day. Pagkatapos ay direktang sumugod ang Aaron. Nagulat ang kanyang ina nang mapunta siya sa langit. Ako, kaka-install ko lang ng X Storytelling channel sa YouTube. Escort. Minsan, kapag nagpanik ang mga tao, magsasalita sila ng kalokohan at kalokohan. Halimbawa, Fu Tian ngayon. Kahit na ang mga salita ng pag-escort sa naturang guya ay sinabi, at nakalimutan nila ang kanilang kasalukuyang pagkakakilanlan at katayuan sa isang panahon. Just out of instinct, diretsyong sumigaw ang sarili. Gayunpaman, kitang-kita na walang mag-iibon sa kanya sa kanyang pag-iyak, na kung saan ay highlight lamang kung gaano siya nalilito sa ibabaw ng pagpapanggap na nabigla sa oras na ito. Mas malapit, mas malapit, mas malapit. Nang makitang palapit ng palapit si Aaron sa kanyang sarili, sa wakas ay hindi mabitin ang mukha ni Fu Tian, at nanginig ang kanyang katawan. Hindi na siya nakapagpigil pa. Sa pagmamadali, lumingon siya at nag-drill sa karamihan ng tao. Ang kanyang pagkilos ay nagpagulo sa mga taong nakakita na ng Aaron na pinatay. Mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay pinagalitan ng mga taong direktang binaril niya ang hanggal na ito. Kinailangan nilang hanapin sila kung saan man sila hindi pumunta. May malas din silang 8 buhay. Mag-isa lang silang magiging malapit sa bastard na ito. Sa pagharap sa pag-atake ng Aaron, halos 2 segundo lang. Pupunta ako. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Sa sumunod na segundo, ang buong pulutong ay nagkalat at tumakas. Matalino ang mga magnanakaw ni Fu Tiango. Alam nilang makahanap ng isang lugar na maraming tao sa gulat. Hindi sila bobo. Ngayon ang target ng Aaron ay hindi sila. Ano kayang pagpapanggap nila sa oras na ito? Habang nagmamadaling bumaba ang Aaron at naghiwa-hiwalay ang mga tao, si Fu Tian, na nagplanong magtago, ay direktang tumambad sa mga tao. Nang makita ito ni Fu Tian, ang kanyang buong katawan ay nagulat, ngunit ang Aaron ay wala pang 2 metro ang layo mula sa kanya sa oras na ito. Walang dapat itago, isa lang ang pagpipilian para kay Fu Tian. Fuck, inawi kita. Tulungan ang langit na sumigaw, at kapag sinuwerte ka, lalaban ka. Nagpalitan ng mata sina Ye Shijun at Zhu Yanshua, at pagkatapos ay tumango sa isa't isa. Sa sumunod na segundo, nakiisa si Ye Shijun sa ilang senior executive, na may lihim na puwersa sa kanilang mga kamay. Siyempre, walang pakialam si Shijun sa buhay at kamatayan ni Fu Tian. Madalas niyang sinasamantala ang pagkakataon na kumilos bilang isang pain. Sa ganoong pain, maaari silang magkaroon ng napakagandang pagkakataon para makalusot. Paano nila ito hahayaan? Gawin mo. Gamit ang isang magaan na inumin, nanguna si Ye Shijun sa pagpuntirya sa Aaron. Isang direktang suntok ang lalabas. Sa malapit, isang grupo ng mga ehekutibo ang inatake sa oras na ito. Sumimangot si Han Sanchen at direktang niyugyug ang Yin Chi gamit ang kanyang kanang kamay, na lumaban sa pag-atake ni Ye Shijun at ng iba pa. Kasabay nito, ang Yang Chi ng kanyang kaliwang kamay ay pumailan lang,
direktang itinutok sa lumalaban na si Fu Tian at ipinalakpak ito ng isang kamay. Nang makita ang suporta, napangiti si Fu Tian, "Aaron, gusto mo ba akong patayin?" "Haha, ang iyong anak ay natatakot na maging masyadong bata, ngayon, turn ko na para patayin ka." Nahulog ang mga salita, tulungan ang langit na madagdagan ang enerhiya, direktang tumungo sa kaliwang palad ng Aaron, at kumuha ng malaking shot. Wow! Ang Aaron ay napakabilis. Halos matapos matanggap ng Yin Chi ng kanyang kanang kamay ang pag-atake ni Ye Shijun at ng iba pa, direktang binalot ito ng malaking Yin Chi. Ang Yang Chi ng kanyang kaliwang kamay ay biglang nakipagpalitan ng kamay kay Fu Tian. Pagkatapos ng pagsisad sa impact, lumipad muli ang buong tao at nahulog sa ibang lugar. Sa ganitong paraan, nablock ang snake attack ni Ye Shijun. Kasabay nito, mabilis siyang umatras upang maiwasang mapaligiran. Naabot din niya ang kanyang planong salakayin at tulungan ang langit, si Fu Tian, na pumalit sa Aaron, ay puno ng kumpiyansa, kahit na sa sandaling iyon pagkatapos ng komprontasyon ng palad, nanunuya pa rin siya ng may kumpiyansa at naisip na ang Aaron ay walang iba pa, ngunit sa susunod na segundo, sa isang putok ng gas na direktang sumabog mula sa kanyang katawan, ang kanyang ngiti ay tumigas sa kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay lumuhad sa lugar na hindi mapigilan, malalaking subo ng dugo ang tumalsik sa kanyang lumang bibig na parang ayaw niya ng pera. Si Ye Shijun at ang kanyang gang ay ganap na hanggal sa oras na ito, sa libu-libong tropa, kunin ang ulo ng kalaban, I'm afraid na ganito na lang. Paano niya nagawa yun? Ang isang grupo ng mga tao ay labis na natulala na hindi nila maintindihan ang mga dahilan, lalo pa kung bakit maaaring makatakas si Han Sanchen pagkatapos saktan ang mga tao sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, tao ba siya o hindi, gayunpaman, kitang-kita na ang kanilang pagsasaalang-alang ay talagang kalabisan sa kasalukuyan. Dahil sa oras na ito, bigla silang nakaramdam ng pagputok ng balak na pagpatay, mag-ingat, sa sigaw ng sugo ng dragon, nang lumingon ang mga tao, hindi nila napigil ang pagpawisan. Ano ito? Storytelling channel sa YouTube. Ito ay isang pag-atake o ang counterattack mula sa Aaron. Ito ay talagang nakakagulat, dahil ngayon lang niya ipinagtanggol ang kanilang pag-atake at inatake si Fu Tian. Kahit mabilis na lumipad ang taong ito, mahirap lumaban ng mabilis. Pero kakaiba ang ginawa niya. Siyempre, kung ganito lang, baka magtaka ang iba, pero hindi sapat para pagpawisan ang lahat. Ang talagang nagpapawis sa kanila ay ang paraan ng pag-atake sa panahong ito. Hindi nila ito aaminin, lalo na si Ye Shijun at ilang mga senior executive. Dahil ang spell na inatake nila sa oras na ito ay ang ginamit lang nila sa pag-atake sa Aaron. Sa madaling salita, ang mga bagay na ito ay gawa ng kanilang mga sarili. How on earth did he did it? Si Zhu Yanshua ay ganap na hanggal. Bilang Panginoon ng lungsod, napakaraming eksperto ang nakita niya, ngunit ito ang unang pagkakataon na makakapaglaro siya ng ganitong uri ng bulaklak gamit ang rock. Magtago, malakas na sumigaw ang nakamamanghang dilag at naunang lumipad upang lumikas muna. Nang maglaon, sunod-sunod ding tumakas si Shijun at ang iba pa. Sa kasamaang palad, ang mga kalapit na sundalo at ilang mga tagapamahala na medyo mababa ang mga nagawa. Boom! Sa biglaang pagsabog ng Farneng, isang grupo ng mga lalaki ang ganap na sumabog. Nang mawala ang usok, mahigit 20 katawan ang nakahandusay sa lupa. Not bad. The power can satisfy me. Si Han Sanchen ay nakatayo sa bubong sa di kalayuan at ngumiti ng mahina, bagamat ito ay medyo naiiba sa aking naisip. Pagkatapos ng lahat, maaari kong tanggapin ang mga bagay na hindi nangangailangan ng aking tulong. Sa madaling salita, si Shijun at iba pang sikat na ngipin ay halos sira na. Hindi ito pangkaraniwan. Nagbebenta ka ba ng mura kapag mura ka? Hindi ba tipikal na ipahiya sila? Hateful talaga. Fu Tian, paano mo malalaman na ikaw ay makasalanan? Hindi mo kayang lumuhad palagi. Hindi pinansin ni Aaron si Ye Shijun at ang iba pa. Sa halip, ngumiti siya at tumingin sa nakaluhod na si Fu Tian sa lupa. Hawak ang langit na walang imak. Wala akong lakas tumawa kung gusto kong tumawa. Gusto ba niyang lumuhad? Siyempre hindi. Kaya lang hindi na siya pinapayagan ng kanyang katawan na gumawa ng anumang aksyon. Pakiramdam niya ay sisabog ang kanyang mga laman loob sa isang iglap kapag siya ay gumagalaw, hindi pa banggitin na hindi siya makagalaw sa sandaling ito.
Kakatapos lang ng pagsabog ay halos lumuhad na siya dito para mag-enjoy. Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang kanyang tenga. Ang kanyang nasugatan na katawan ay nagdusa ng mabigat na pangalawang pinsala. Kaya naman, kung kaya niyang magtago, hindi siya tanga, paanong hindi siya makakaiwas? Kaya lang hindi siya makagalaw na parang nabugbog. Sa harap ng pangungutya ni Aaron, ano pa ang magagawa ni Fu Tian maliban sa magalit sa kanyang puso? Hindi man lang siya naglakas loob na magalit. Pagkatapos ng lahat, kung tumawag ulit si Aaron, ano ang dapat niyang gawin? Anong problema, Fu Tian? Di ba ngayon ka lang madalas magsalita? Manahimik ka na. Malamig na ngumiti si Aaron. Ibinuka ni Fu Tian ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, maraming itim na dugo ang umaagos, huwag ka magsalita. Imposibleng huminga. Nang makita ang kanyang malas na hitsura, malamig na ngumiti si Aaron. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Ye Shijun at sa iba pa, it's your turn. Ang lakas ng loob mo. Galit na sigaw ni Ye Shijun. Subukan. Malamig na ngumiti si Aaron, at ang chi ng yin at yang sa kanyang kamay ay muling natipon, tulad ng Diyos ng kamatayan. Aaron, sa tingin mo mananalo ka talaga. Malamig na ngumiti si Ye Shijun. Alam kong mahusay ka, ngunit hindi kami vegetarian. Nang bumagsak ang mga salita, gumalaw si Shijun sa kanyang kamay at may lumitaw na kampana sa kanyang kamay, habang kinamayan niya ang kanyang mga kamay, ang kampana ay tumunog ng malinaw at malutong, at biglang tumunog sa buong paligid, halos kasabay nito, ang 8 mga haligi ng gusali sa gitna ng palaruan doon ay mabilis ding gumalaw sa oras na ito, at direktang napalibutan ang Aaron sa napakaikling panahon. Patayin mo siya para sa akin. Galit na uminom si Ye Shijun. Then something wonderful Yun happened. na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!